Our story, issue, solusyon, diskusyon, aksyon. Dear IFM. Dear IFM. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Efren. Binata lang ako nung una akong pumalaot sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Mula noon hanggang ngayon, pangingisda na ang naging hanap buhay ko. Ang dagat na ang naging mundo ko. At kahit noong naging asawa ko si Sita, wala pa ring pagbabago. Dalawa ang anak namin. Si Conchita ang panganay namin at si Edric naman ang bunso. Baho di Masinloc kung tawagin ang palaisdaan naming sagana sa yamang dagat, lalo na sa lagun nito. Sa buhanginan nito, lagi kaming naglalagi para makapagpahinga dahil sa buong araw na pangingisda. Minsan, dito kami nagkukubli ng mga kasamahan ko kapag naaabutan kami ng masungit na panahon. Paraiso para sa mga mangingisdang tulad ko ang Panatag Shoal. Ngunit sa kasamaang palad, isang nakaraan na lang ang mga iyon. Ano ba yan? Kanina pa tayo nandito pero hanggang ngayon wala pa rin tayong nahuhuli. Kasi nga dito sa area na to, kakaunti lang yung mga isda. Kung nandun tayo sa bandaron, baka kanina pa tayo tapos dito. Paano naman tayo makakapunta doon? May mga nakabantay na Chinese Coast Guards. Bakit naman kasi para tayo magnanakaw sa nangyayari? Teritoryo naman natin to Bakit parang magnanakaw tayo sa sariling atin? Ay nako, ewan ko rin. Mas maganda kung papasukin natin yung Panatag Shoal. Sigurado to, tiba-tiba tayo sa mga mahuli. O ano, wala pa rin. Mahina, Kapitana. Isang linggo na tayo nandito pero mahina pa rin. Ay, ano naman pwede natin gawin? Edi, maglakas loob na tayong pasukin yung lagoon. Kahit malapit lang doon. Naku, baka mayari tayo niyan sa mga nakabantay dun Ang hihigpit pa naman nila. Layo pa lang, binobombahan na agad nila ng water cannon. Ay nako. Kesa naman sa ganito, Kapitana, magugutom na yung pamilya namin ito. Oo nga, subukan lang natin. Malay natin, swertehin tayo. Ay, sige. Maganda na kayo ha. Susubukan lang natin. Ayun! Malapit na tayo, Kapitana. Konti na lang. May nakikita ba kayo? Mukhang tahimik. Baka makalusot tayo nito. Handaan nyo ng lambat at ang mga gagamitin ha. Ay, sana makahuli tayo. Naku, eto na. Our business, the Chinese Coast Guard. We order you to leave this area immediately. I repeat, leave this area immediately. Over. Naman dagat ng Pilipinas, pinapalis ang mga Pilipino mangingisda. Hoy! Amin to! Huwag kayong mangangkin! Kapitana, anong gagawin natin? Babalik ba tayo? Teka! Bakit tayo babalik? Tayo ang may-ari nito. Sila ang dapat umalis. Hindi mo ba nabalitaan ang ginawa nila sa bangka ni na Alfred? Binombahan nila ng water cannon. Ayun, sira ang bangka. Diyos ko naman gutom na yung pamilya ko. Ito lang yung hanap buhay na meron ako. Marangal naman yung ginagawa natin Bakit parang nagiging masamang tao tayo ngayon? Naku, ayan na. Pinabomba na nila tayo.
Kapitana, bumalik na tayo. Hindi na tayo titigilan hanggat di tayo umaalis. Hindi! Lalaban tayo! Nasisiraan ka na ba ng bahay? Wala tayong laban dyan. Ang laki niya, no? Kapitana, magplano na lang tayo ulit. Kawawang bangka natin. Efren! Bumalik ka rito! Stop! Stop, okay? We will leave! Stop! Tama na, maawa kayo sa amin! Parayawan nyo na! Stop! Hanggang kailan ba to? Wala lang tayong huli. May nasira pa sa bangka natin. Kawawang-kawawa tayo sa sarili nating teritoryo. Tansya ko. Kahit 2 linggo tayo rito sa laot, hindi natin mapupuno ang mga bangka natin. Malabong mangyari yun. Sa Pilipinas naman talaga yung panatag, di ba? At itong panggigipit nila sa ating mga mangingisda, panggigipit na rin to sa karapatan nating magkaroon ng hanap buhay. Nakakatawa. Dahil nararanasan natin yan mismo dito sa sarili nating teritoryo. Harap-harapan na tayo niloloko. Panatag ang bansak sa pangisdaan dito, pero hanggat nandyan na ang mga Tsino na yan, hindi tayo magkakaroon ng panatag na kabuhayan. Dear IFM. Dahil sa nararanasang panggigipit at pangaharas ng mga Pilipinong mangingisda mula sa mga Chinese Coast Guard, ang iba sa amin ay napilitan na lang na ibenta ang kanilang mga bangka para maghanap ng ibang ikakabuhay. Mayroon sa amin na pumasok bilang janitor sa isang eskwelahan sa amin. Dahil sabi nila, kahit maliit, regular naman ang perang pumapasok. May iba naman na pumasok sa mga malalaking construction site. Ngunit kami ng kaibigan kong si Arnel, pilit kumakapit sa pag-asang babalik sa dati ang Panatag Shoal. Babalik sa dati ang ganda ng hanap buhay namin. Kaya lang, hindi naman napapakain. Nang pag-asang yun, ang pamilya naming unti-unti nang nagugutom. Natatakot na baka dumating ang isang araw, wala na talaga akong maiuuwing pera para sa pamilya ko. Mahal, bakit nandito ka pa sa labas? Baka naman sipunin ka. Nagpapahangin lamang ako. Nagpapahangin o may iniisip ka na naman? Hindi naman ako nawalan ng isipin. Lalo na pagdating sa pera. Malapit ang magkoleyo si Conchita, pero hanggang ngayon wala pa rin ako naiipong pera. Ang sabi niya sa akin, pwede raw siyang kumuha ng scholarship. Ang kaso, hindi daw siya sigurado kung makakakuha nga siya. Paano kung hindi? Paano ang pag-aaral niya? Masisirang pangarap ko na makapagtapos sa pag-aaral ang mga anak natin. Sa katunayan yan, Efren, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ito kasing si Martha, balak pumunta ng Saudi Arabia para mag-DH. Malaki daw ang kitaan sa ibang bansa. Triple ang bayad. Naisip ko, baka pwedeng sumama ako sa kanya at mag-DH na rin. Ha? Aalis ka?
Gaano naman katagal yan? Hindi ko alam pero syempre, taon nang bibilangin bago ako makauwi dito sa atin. Malayo ang Saudi sa Pilipinas, Sita. Alam ko naman yun. Pero kailangan na natin ng pera eh. Si Conchita pa lang ngayon ang mag-aaral sa kolehiyo. Nandyan pa si Edric na ilang taon na lang magkokolehiyo na rin. Tsaka isa pa, plano nating ipaayos tong bahay, di ba? Kapag nasa ibang bansa na ako, posible na ang lahat ng yun. Ay, kung hindi lang hirap ang sitwasyon namin ngayong mga mangingisda, hindi kita hayang lumayo sa atin. Paano kita mababantayan doon? Napanood mo naman ang mga balita, hindi ba? Buhay na umalis, patay na bumalik. Ayokong mangyari yun. Magdasal tayo na sana hindi mangyari yun. Alam kong hindi ako papabayaan ng Panginoon. Ano? Ayos ba yun sa'yo? Pumapayag ka na ba? Desisyon mo na lang hinihintay ko. Kung buo na ang desisyon mo at kung para talaga sa pamilya natin yan, kahit mabigat sa loob ko, sige, pinapayagan na kita. Mabuti naman kung ganun. Huwag ka mag-alala. Makakaraos din tayo. Magtiwala ka lang. Oh, Conchita, kumain ka na rito ng agahan. Nagluto ako ng tuyo, tapos kamatis na may asin. Nasaan ang kapatid mo? Tulog pa po, Nay. Ay, naman talaga tong si Edric. Pasaway kahit kailan. Hayaan mo na yung bata. Wala namang pasok ngayon kaya hayaan mo lang tanghaliin ang gising. Ay, nako. Kinampihan mo na naman ang bunso mo. Nay, Tay, may sasabihin po sana ako sa inyo eh. Ano yun? Kasi po, napagdesisyonan ko na po na wag po muna sanang magkolehiyo. Anong sinabi mo? Hoy, Conchita, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hihinto ka sa pag-aaral? Nay, narinig ko po yung usapan po ninyo ni tatay kagabi. Sabi niyo po, wala po kayong pampaaral sa akin sa kolehiyo. Total naman, kaya kong magtrabaho. Yun na lang po muna yung gagawin ko para makakatulong pa po ako sa inyo, di ba po? At ano naman ang trabahong gagawin mo? Kahit ano po. Magtitinda ng isa sa palengke, o di kaya maglalako na lang ako ng mga gulay. Marami naman po akong kayang gawing trabaho para makatulong po muna ako sa inyo eh. Anak, hindi ganong kadali ang magtrabaho. Ako ang matanda na hirap pa rin. Para pa kaming nakikipagpatentero ngayon sa China Coast Guard. Tay, gusto ko po sanang makatulong sa inyo. Gusto mong tumulong? Mag-aral ka ng mabuti. Magtapos ka sa pag-aaral para hindi mo maranasan ang hirap na nararanasan namin ng nanay mo. Paano po yung mga gastusin natin dito sa bahay? Kami na ang bahala doon, anak. Tama ang nanay mo. Huwag mong problemahin ang problema namin. Sana naging lalaki na lang ako para nakakatulong po ako sa inyo sa pangingisda. Kahit lalaki ka pa, hindi kita papayagan. Akala mo madali lang ang pangingisda. Hindi, anak. Dahil hindi na yon tulad ng dati. Noong araw, kayang maging maayos ang buhay sa pangingisda lang. Noong nakapangisda pa kami sa panatag. Pero ngayon, hindi ako papayag na maranasan mo ang hirap na naranasan ko. Ay, sige na. Kumain na lang kayo dyan. Dear IFM. Dear IFM. Kaagad na inayos ni Sita ang lahat ng kailangan niya papuntang Saudi.
Pinautang muna namin ang perang kailangan niya para makalipad. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang lahat. Sa loob ng 1 taong pamamalagi niya doon, umayos ang perang pumasok sa amin. First year college noon si Conchita na kumukuha ng education at magsi-senior high school naman ang bunso naming si Edric. Tulad ng dati, hindi ko binitawan ang pangingisda. Mahal ko ang ginagawa ko dahil ito na ang naging buhay ko. Kahit sobrang hirap dahil para kami ang magnanakaw sa sarili naming teritoryo. Tinitiis namin yun ni Arnel. Ngunit sadyang mabait ang Diyos. Nang tinulungan kami ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, may panahon din na naramdaman namin ang kaunting kapanadakan sa pangingisda. Kumusta naman kayo dyan? Maayos naman kahit papano. Eto't naghahanda na akong umalis ng bahay dahil maaga pa kami ni Narnel sa dagat. Ang mga anak mo, ito naman, makatulog pa. Sa katapusan, magpapadala ko ng pera ha. Kay Conchita ko yun ipapangalan para hindi ka maistorbo sa ginagawa mo. Nandoon na rin yung kailangang ibayad sa eskwelahan ni Edric. Sige. Sasabihan ko si Conchita mamaya. Sandali lang, nagtira ka pa para sa sarili mo. Baka naman pinapadala mo na naman sa amin lahat ng sahod mo. Huwag mo kong alalahanin dito. Kaya ko naman ang sarili ko. At saka meron pa naman akong pera kaya ayos lang. Ang importante, hindi kayong magkulang dyan. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan na makapag-ipon tayo ng pera para naman makauwi ka na dito. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Kakayanin natin ang lahat basta nagtutulungan tayong dalawa. Ang mahalaga, mag-iingat ka sa pangingisda ha? Oo naman. Tinutulungan kami ng gobyerno kaya kahit papano, nagiging maayos naman ang lahat. Mabuti naman kung ganun. O siya, mahaba na tong pag-uusap natin. Mahal to, ikumusta mo na lang ako sa mga bata ha? Sige. Mag-iingat ka dyan ha. Bye. Sana maging maayos na ang lahat para makauwi na si Sita. Makapag-ayos na nga. Ayos to. Ang dami nating nahuli ngayon. Oo nga. Siguradong tiba-tiba tayo sa kita nito. Ay, sa wakas. Makakabayad na ako ng utang sa eskwelahan ng bunso ko. Makakain na rin ng masarap yung pamilya ko. Teka nga. Upo muna tayo dito. Sana, tuloy-tuloy na to, no? Pantakin mo yun. Nakapangisda tayo sa paligid ng Panatag Shoal. Kaya mabuti na lang na tinutulungan na tayo ngayon ng Philippine Coast Guard at BFAR. Ang laking tulong ng binibigay nilang ayudang diesel at tubig na maiinom. At syempre, ang pagbabantay nila sa atin para makapangisda tayo ng matiwasay. Narinig ko. Merong programa na tinatawag na Fish Right Program, ang BFAR. Naglalayon daw yun na mapabuti ang kabuhayan natin at pangalagaan ang yamang dagat sa pagsusulong ng pagpapanatili, legal at responsableng pamamaraan ng pangingisda. Sana naman mapabuti na yung kalagayan natin. Oo nga para naman makauwi na si Sita mula sa Saudi. Oo nga pala. Kumusta na pala siya? Ayun, sa awa naman ng Diyos, ayos lang siya. Nakakuha siya ng mabait na amo pero aminin ko na nakatulong ng malaki sa pamilya namin ang pag-alis niya sa panahong
problemado tayo sa pangingisda. Sana nga. Sana nga patuloy na bumuti ang sitwasyon natin. At na makauwi na rin si Sita. Oh, maganda na kayong umuwi ha. Maganda naging huli natin ngayon 2 linggo. Oo nga, Kapitana. Sana talaga hindi nila tayo pababayaan. Ay, hindi yan. Alam naman ng lahat na wala tayong ginagawang masama eh. Marangal ang ginagawa natin. At higit sa lahat, hindi tayo nagnanakaw. Abay, nasa loob tayo ng teritoryo natin, no? O sige, maganda na kayo ha. Aalis na tayo. Yun! Uwi na! Dear IFM. Dear IFM. Sa kabila ng mga tulong na natanggap namin, hindi pa rin maiiwasan na magkaroon ng mga problema. Hindi ko nga alam kung may katapusan ba ang lahat ng ito o panghabang buhay na. Nitong mga nakaraang buwan, gwardiya sarado ang China Coast Guard sa Panatag, kaya hindi na kami ganoon nakakalapit sa lugar. At dahil doon, hindi nagiging maganda ang aming mga huli. Bukod sa mas kaunti, maliliit pa. Problema pa kasi ngayon, maraming dayong pamalakya sa aplaya na dapat ay nakikisilong lang. Pero ang nangyari, nagpabalik-balik na sila dito para mangisda. Sa dami ng nangingisda, nagkakaroon ng glut o oversupply at hindi nagiging maganda ang presyuhan ng isda sa bulungan. Ngunit sa kabila ng mga problemang kinakaharap namin ngayon, hindi kami nawawala ng pag-asa na magiging maayos din ang lahat. Na darating ang panahon na magiging malaya ulit kaming mangisda sa paligid ng Panatag, gaya noong dati. Magkakaroon ulit ng kapanatagan sa West Philippine Sea at mas gaganda ang takbo ng hanap buhay namin. Isang hanap buhay na bumubuo sa pagiging Pilipino namin at inaasahan ng ating mga kababayan. Hanggang dito na lang, Efren.